Malalim na pagsusuri rin ang isinagawa ng mga senator judge sa ikalawang testigo sa trial kahapon. Habang unti-unting nilalatag ng prosekusyon ng mga paper trail ng umano'y misuse ng confidential at intelligence fund. Si Patrick Gupos sa detalye. Matapos ang pagharap ng unang testigo ng prosekusyon, iniharap naman nila ang kanilang ikalawang testigo para pa rin sa Article 1 ng impeachment case laban sa Vice Presidente na tumutukoy sa umunoy maling paggamit ng mga confidential fund. Ipresenta ng prosekusyon si dating Land Bank DepEd Branch Manager na Nita Campuzano na siyang humawak sa mga transaksyon ng Department of Education. Kinumpirma naman ang depensa authenticity ng mga tseke, mga pirma at mga dokumentong inihain ng prosekusyon, gayon din nakakayahan ni Campuzano na kilalanin ang mga ito. Sa direct examination ni House Prosecutor Joel Chua, kinumpirma ni Campuzano na tatlong checking tig 37.5 million pesos o may kabuang 112.5 million pesos ang in-encash ng Department of Education noong 2023. Aniya, tumawag muna sa kanilang branch ang Chief Administrative Officer ng DepEd na si Sonia De Leon para magpa-reserve. Personal namang in-encash ang mga cheque ni DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda kung saan inilagay niya umano ang pera sa dalawang bag. For government agencies, unusual po ang amount ng pag-withdraw. Sa mga tanong ng Senator Judges, nilinaw ni Campuzano na karaniwang umaabot lamang sa tinatayang 10 million pesos ang mga cash withdrawal ng DepEd sa kanilang branch, kaya't itinuring niya hindi pangkaraniwan ang tig 37.5 million pesos na transaction. Ngayon lang po yung time na may encashment na ganun kalaki. So this is the first time for you to experience that kind of cash transaction? Yes, Your Honor. Nilinaw rin niya sa mga tanong ni Senator Judge Bam Aquino na magkaiba ang unusual at suspicious. Can you help me understand ano po yung pinagkaiba ng unusual at suspicious sa inyo pong perspektiba? Samantala, nagulat naman si Senator Judge Raffy Tulfo nang tanungin nito ang testigo kung may dokumentong nagpapatunay na si Edward Fajarda ang otorisadong Special Disbursing Officer ng DepEd. Anong mga dokumentong sinamite sa Land Bank, DepEd Land Bank para magpapatunay na in fact talagang si Edward Fajarda ang designated SDO? Wala po. Wala? Wala po. Wala? Wala. Laway lang? Wala po silang na-present Wala. sa amin. And then you honor it? Face value, nagpakita lang siya ng dokumento, ako si Fajarda at ako yung designated SDO, just like that. And you said, okay. Yes, sir. Wow. Nilinaw naman ni House Prosecutor Joel Chua na hindi saklaw ng kaalaman ni Campuzano ang mga dokumento ng pagtatalaga kay Fajarda. Magpapakilala pa sila umano ng hiwalay ng mga testigo ukol sa mga disbursement records. Samantala, pinagbigyan na ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosecution na maglabas ng subpoena juris tecum at subpoena ad testificandum laban sa mga opisyal ng Commission on Audit at House of Representatives na nakatakdang humarap sa pagdinig sa August 3 to 5. Nagpasya rin ng Impeachment Court na ipagpapatuloy ang paglilitis kung saan uunahin munang tapusin ang presentation of evidence ng prosecution. Bago naman mag-adjourn ng pagdinig, iminungkahi ni Senator Judge Mig Subiri na ilipat ng 10:30 a.m. hanggang 3:30 p.m. ang oras ng impeachment trial dahil sa matinding topic na pag-uusapan pa nila sa caucus sa susunod na Lunes. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Patrick Gupo ng D1 1206 para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.